Samantala, iginiit ng Malacanang na walang kabuhayan ng mga magsasaka sa Tarlac ang masisira dahil sa pagpapatayo ng PAC Silica. Samantala, sinabi naman ng palasyo na walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. May report si Clazel Pardilla. Walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ng dating senador at kaalyado ng presidente na si Bong Revilla. Nagpiyansa si Revilla ng 1 milyong piso matapos katigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon kaugnay sa kasong malversation dahil sa higit 70 milyong pisong ghost flood control project sa Bulacan. Bakit siya pa ang unang nabigyan ng temporary liberty? Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. Pinuna ng Samahan ng Progresibong Kabataan ang umunay special treatment sa dating mambabatas na pinayagang magpiyansa habang tinanggihan naman ng iba pang kapwa-akusado. Nahinaan din ng spark sa kaso ng ombudsman na hindi umano nakumbinsi ang korte na may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Pinuligsa naman ng grupong kapatid ang tila selective justice sa kaso ng dating mambabatas. Kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho. Hahayaan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa imbestigasyon sa reklamo laban kay bagong Health Secretary Briggs Pujalte. Isinumbong sa Presidential Complaint Center si Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga kasino. Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan pong maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan. Nanindigan ang Malacanang na walang masisirang kabuhayan ng mga magsasaka sa planong pagtatayo ng PAC Silica na magsisilbing manufacturing site ng mga pyesa ng mga device at data center. Target ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na imbestigahan sa Senado ang issue sa paggawa ng naturang industrial hub. Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, 2019 pa, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers. Clazel Pardilla para sa Bayan.